Kahit na po ako ng sanding sealer. Mga kaibigan, meron po nagtanong sa akin na kung paano daw po mag-varnish. Siya daw po ay magdi-DIY din. Sa messenger po yun. Dito ko na lang po sasagutin sa video at mai-upload na rin para po sa ibang gustong mag-DIY din na pag-varnish. Pwede po itong matutunan din. Ako naman po kasi dati, meron naman akong konting karanasan sa pag-varnish nung araw. Kaya ngayon na nagkaroon ako ng babarnisan sa bahay, ako na ang nagbarnis. Ito po mga kaibigan, para doon po sa nagtanong na hindi ko na po masabi ang pangalan. Ang una po nito, pong ito hindi pa nagaganyan, lilihahin po siya ng number 80. Pagkaliha po ng number 80, pupunasan po ng basahan at tatanggalin po dapat lahat ng alikabok at papahiram po ng sanding sealer. Kaya po naging ganyan kasi po dati po yan talagang kulay kahoy lang kulay kahoy lang po. Hinaluan ko po ng oil tinting color ang unang pahid ng sanding sealer. Kaya po naging ganyan ang kulay. Pagkatapos po nung unang pahid, niliha ko naman po ng 240 na liha. Pagkaliha po na ganyan, pinatungan ko po ng pangalawang pahid ng sanding sealer. Pangalawang pahid po yun. Tapos po noon, niliha ko na po ulit siya ng 240. Pagkatapos ng isang oras, kasi po kailangan matuyo At pinahiran ko naman po siya ng, pagkaliha po ng 240, pinahiran ko na po siya ng polyurethane varnish. Polyurethane varnish po kasi po ang polyurethane varnish, matalsikan ng malamig na tubig, matalsikan ng mainit na tubig, hindi po siya babakat. Hindi po siya babakat na ganyan. Ayan po. Pagkatapos po pahiran ng unang pahid ng polyurethane, niliha ko po naman po ng number 400 na liha. Medyo pino po yun para po siya makinis na makinis. Ayan, pagkatapos po ng liha ng 400, patutuyuin po muna siya ng isang araw po ang pagpapatuyo ko bago ko niliha ng 400. Pagkatapos po, pinahiran ko ulit ng final coating ng polyurethane varnish. Kaya ganyan na po ang itsura. So, marami pong proseso ng pagbabarnish. Subalit yan lang po simpleng pagbabarnish na hindi na po natin ninturahan ng kung ano-ano. Kaysa naman po sa kahoy lang siya, okay na po yan. Ito po ako lang ang gumawa nito Ako lang po ang nagtrabaho na yan. Yan po ng 5 pinto. Bali 8 araw ko pong ginawa. Yun nga lang po, yung talagang pagbabarnish ko na dire-diretso, hindi ko naman po na-video at hindi pa naman po ako nag-YouTube noon Binibidyohan ko lang po at ipinapadala ko sa aking anak yung aking ginagawa. Pero hindi pa ako nag-YouTube. Wala pa akong YouTube channel. Kaya po, ayan, ipapakita ko na lang po kung paano ko inumpisahan ito. Ayan, inumpisahan ko po yan. Yan po ang aking inuna. Ganito ko po inumpisahan ang pagbabarnish po nito. Good morning mga ka-DIY. Ngayon po magbabarnish si Carfords. Ito po niliha po natin. Katatapos lang po nating lihain. Ayan po ang nakuha nating
naliha po natin sa pinto. Ang pagliliha po ng pinto, kailangan po sunod sa kahoy, sunod sa kanyang haspe. Huwag pong sasalungatin kasi pag sinalungat po, gumuguhit po. Yan, ayan po, tinan nyo, gumuguhit po. Kailangan po, ganyan. Kasunod sa kanyang kahoy. At sa plywood naman, sa marine plywood, ganyan po. Huwag pong sasalungatin ng paganyan kasi po, kitang-kita po ang kanyang gasgas. Kailangan po, kuminis siya ng nakasunod sa kanyang tinatawag na haspe. Para po makinis siya. Ayan po, tapos na po yan. Kaya po lilipat naman tayo sa kabila. Ito naman po ang ating kasunod na lilihahin. Ayan, ganyan po ang paglihan yan. Kung doon po sa taas, pag ganyan, ito pong kahoy sa gilid, pwede pong kasi ganyan po ang kayo ng kanyang kahoy. Hindi na po siya sasalungat. Pero ito pong mga plywood, kailangan po sunod sa kahoy. Huwag pong sasalungatin para po makinis ang salap, lalo na po pag pinahiran po ng kahoy. Ang gamit pong liha, number 80 sa una. Para po matanggal yung kanyang galas, number 80 po yung liha na ginamit ko. Magpapahid na po ako ng sanding sealer. Ito pong sanding sealer ang nagsisilbing tumatakip sa mga hairline ng kahoy. Pero bago po natin ipahid, kailangan po nating haluin mabuti po kasi nakatining po yan. Ang gagawin ko po, hindi na po ako maghahalo ng lacquer thinner. Hinahaluan po kasi yan ng lacquer thinner dahil naman ako pabrush. Ipapahid ko na po yan ng puro. Hindi ko na po yan hahaluan ng lacquer thinner. Gagamitin ko na lang po pang hugas ng brush ang binili kong lacquer thinner. At pag lumapot po ito, saka ko lang po siya lalagyan ng lacquer thinner. Kailangan po halong-halong mabuti bago po isalin sa lalagyan at umpisa na pong ipapahid ang first coating sa ating pong mga pintuan. Branded po yan. Hindi ko lang ipapakita ang name pero tsak na kilala nyo. Number 4 po ang gagamitin nating brush. Ang tawag po rito ay camel brush. Kaya gumamit po ako ng medyo malaki-laking lalagyan. Ayan po. Papahiran na po natin. Ano siya po? Gagawin po sa kanto po eh. Yan lang eh. Yan. Balik po yung balik po. Kapag na. Pag na. Balik. Balik. Kapag na. Kapag na. Di ba yung first coating? At ako eh. Hinagay ng makina po ito. Di ba ako lang po. Medyo hindi ako nakamas. Madami na. Mamaya ako nakamas po tayo. Di ba ako nakamas. Yan. Medyo tayo malamag sa taas. Ito kung hindi man. Yan. Pagkakakas po ito eh. Pag ito ng nasa oras. Pag-ilan ulit. Tapos ng same coating. Yan. Kailangan ito hawal. Ito ang lalabas. Ito ang lalabas. Ito ang lalabas natin eh. Magtutuwa na natin. Hanapin ko yung tayo. Yan. Ito mga ganyan. Ito ang lalabas na. Dito na. Sabi ko rin na matulog. Ito ang lalabas. Sabi ko dito. Kaya lang po eh.